Ang ganda ni pangarap, no? Isang magandang araw, mga boss amo. Pogi problems ba ang problema mo? Kita mo agad sa body language, no? Ano sabi sa asawa mo? Saan nakakatingin-tingin eh. Kung saan ka daw nakatingin. Anong ginawa sa'yo? Binatukan ka lang? Hindi ka tinapakan sa paa? Iyon lang naman ang problema ni Rodel. Kamusta kaya ang problema ni Antonio at ni Starlord? Meron siyang bago, ayan oh. Rico. Marami ang nagtatanong sa akin kung paano daw ang gagawin nila sa kanilang mga aso kapag nagpe-play bite ang mga ito. Oh, sinasapak ko yung aso ko. Oh. Halimbawa to, nagpe-play bite, no? So ayaw natin nun. At pagkatapos nga ng fun run sa Pampanga, kamusta na kaya ang mag-amang Lapu-Lapu at Dilim? Goods. At syempre, magbibigay din kami ng update tungkol kay Buhawi. Anong breed mo ngayon? At ang pinakamahalagang update sa lahat ay kamusta na nga ba si Bahaghari? But wait, there's more. Sino kaya ang bagong addition sa pack ng female during pack walks? Good morning, Kobe. Diyan ka na naman sa batya mo, ha? Mamaya may tubig na yan, dadamihan natin. Bakit ang tagal nyo? Dulo? Rodel, hinto ka muna. So, nandito si Bahaghari, B1, si B2, si Buhawi, si Pangarap, and then the rest of the pulley. Yan. And, anong breed mo ngayon? Oh, ito, nagtitripan? Okay. Anong pangalan mo? Jose, natatalo lagi. Nagamit mo na yun eh. Hindi pa, sir? Nagamit mo na yun sa, sa feeding program natin. Nagamit ko naman. O, ulit, ano pa? Wala na, sir eh. Wala ka na maisip? O, anong breed mo na lang? Anong breed ko, sir? Oo. Shih Tzu. Shih Tzu? As in shit? Shit. Shit kasi may hawak ang shit. Ayun, no? Shit. Shih Tzu. Ito, si Lapu-Lapu, tsaka si Dilim. Dinala ko na to sa fun run sa Clark at nag-perform sila ng maganda doon. Ngayon, itong si Lapu-Lapu, meron kasi siyang ugali dito sa farm na pag pumasok siya dito, etong inatake niya si Dilim. May particular spot lang, doon siya madalas umatake sa curb doon. Ako magwo-walk doon at itatry ko kung aatake itong si Lapu-Lapu sa tatay niya. Kita mo agad sa body language, no? Ito, tayo ang buntot, very proud. Ito naman, nakabahag ang buntot and conscious. Snap lang para ma-redirect yung utak. Tama to, nagdilik yung kanyang bunganga. Okay. Okay, good boy naman siya. Hatid muna natin ito. Psst. Good. Kung yun namang behavior is known, di ba? Yung aso mo, di ba aso mo, alam mo naman kung saan umaatake. Or may part lang ng isang lugar na doon siya madalas aatake. Kapag ganun ang sitwasyon, alam mo naman doon lagi, doon mo babantayan para ma-curb mo yung behavior. Gaya nito, hindi siya nag-misbehave doon sa curb na yun dahil alam niya na nakafocus ako sa kanya. Dadali natin siya sa kanyang cage. Eto, pag pinasok to sa cage, nangahatak to eh. Pag nakita na niya yung cage niya, so hindi na rin siya nang babatak. Pwede mong paupuin. O dapat kalmado siyang papasok sa cage niya. Ayan, nakipag-eye contact din. Laki ng bunganga, ano? Pasok. Yan, kalmado lang. And then, yan, eye contact pa rin. Bigyan mo ng affection. Diba? Good boy. Ay, oo. Hindi na mabaho. Kinamot niya, no? Meron na ipapatry na bagong, shampoo. Shampoohin niya mamaya. Si Doc Nicer pumunta dito kahapon, nag-live kami. Sa mga hindi nakapanood ng live at tinatamad na manood ng live at gusto yung vlog, ito yung vlog, no? Ang ginawa namin, pinabakunahan ko si Buhawi, B1 at B2 ng 5-in-1. Tapos na itong dalawa, may anti-rabies na rin yan, si Buhawi na lang ang kulang ng isang 5-in-1. And then, may nagtatanong kasi sa Facebook, bakit hindi ko sinasama si Buhawi kay Asmus, kay Lakandula, at kay Diwata. Hindi ko sinasama dahil
si Buhawi ay fully vaccinated with anti-rabies na. Etong mga to, wala pang 2 months ito eh. Kaya kahit papaano, immunocompromised pa rin itong mga to. Kaya napapansin nyo, meron silang sariling play area, minimal yung kanilang interaction with the rest of the pack. Pag ganitong tuta, pwede mo na rin turuan na pag binuksan mo ang pinto, yung hindi dapat sila dumadamba doon. Yan, kagaya niyan. Di ba kanina, nung narinig nila magbukas yung pinto, dumadamba sila dito. Ngayon, hindi na. Yan, excitement kasi yun eh. Ayaw natin yung excitement sa pack. Yan, pasok. Yan. Ang aso kasi may mga learned behavior sila eh. Halimbawa to, nagpe-play bite, no? So ayaw natin nun. Ayaw natin mag-play bite sa atin. Kaya dinidifuse ko kaagad. Ayoko matuto silang mag-jumping kasi pag natutunan nila yon, gagawin nila yon paglaki. Yan, pwede silang sumunod. Gusto natin sumunod sila sa atin. Pero ayaw natin ng gaya niyan. Ayaw ko ng play bite talaga. Yan. Kahit pa paano nasasanay na sila sa touch, di ba? Yan, oh. Oh, sinasapak ko yung aso ko, oh. Oh. Oh, di ba? Kita niyo 'yon? Sinasapak ko. Actually, hindi ko naman sinasapak. Ang ginagawa ko lang is minimimik ko yung play nila, di ba? Pag nag-play sila, nakita niyo naman yung play ni Asmus at saka ni Lakan, di ba? Nagkakagatan sila. Tayo, wala tayong capacity na kumagat. Alam naman kagatin natin yung aso. So yung kamay natin, yun yung nagsisilbing, yan o, yan o, yan o. Yan yung nagsisilbing pang dominate natin sa kanila. Like this one. Yan o, ganoon. Right? Nakita niyo yun? Hawakan ko yung aso. Ayan, tingnan mo. Ayaw na nila sa akin. Try natin to. Ito. Kailangan babagsak. Ito, babagsak. Ito, babagsak. Ayan, oh. Ayun. Kailangan bumagsak. Ayan. Bagsak. Bagsak. Yun. Okay? Bagsak. Alright. Ganun yung ginagawa ni Asmus kay Lakandula, di ba? Pinapabagsak niya. Minimimik lang natin using our hands. Kahapon, binakunahan din ni Doc Nicer itong tatlo, no? Ngayon, meron na itong dalawang 5-in-1, itong mga to. At ito, papakita ko sa inyo si Diwata. Pina-check ko rin kung may colobama. Kung may colobama yung mata. Pero, it turned out, si Diwata is bi-eyed. Magkaiba yung kulay ng dalawang mata niya. At wala siyang colobama. Kaya, maganda ang kanyang genetics. Si Asmus, dahil nga mas mataba siya, dahil mas malakas siyang kumain, eto wala tong bi-eyed, normal yung eyes. Si Lakan, kailangan niya ng sunlight dahil masyado siyang malaki, kailangang ma-build up yung kanyang bones, tumibay yung kanyang bones and muscles. Kaya tama yung ginagawa natin. Ngayon, hindi na siya masyadong flat foot. Hindi na weak yung posture niya. Ito, pakita natin dito. Yan o, nakatayo na. Gusto natin mas tumayo pang ganyan. Kaya with this exercise na nandito sila naglalaro, tumatakbo sila. Yan, yan, yan. O yan, na-exercise sila dyan. O yan o. Kita mo to kung tumakbo. O. Yan, good thing meron tayong ganito kalaking space para ma-exercise sila. Kailangan pag binuksan, hindi sila lalabas. Hey. 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 Shh. 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 No, hindi sila lumalabas, di ba? Okay? Goods. Hindi kayo lalabas hanggat di ko sinasabing lalabas kayo. Goods. 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 Alright. Pina-check din natin si Belle kahapon.
Ito, chinek ni Doc. Meron palang instance na pwedeng pag matigas na yung manas, hindi na babalik sa dati. Pero ito, sabi niya, may chance pa naman tong bumalik dahil malambot pa siya. At si Bell, hindi na siya nilalagnat. Yung manas niya, lumiit na rin yung manas. Si Janet, mamaya, i-ano to, hot compress, umaga hapon, mula dito hanggang dito. Para daw dumalo yung dugo. Yun ang gagawin natin. Ito na rin, i-hot compress na rin to. Okay? Sige. At si Bell, kumakain na rin siya. Kahapon, naka 1 kilo siya total na pagkain sa buong maghapon. Nung isang araw, nung nasa NU tayo, NU Laguna, nakaubos daw ng 1 kilo. Hindi na siya force feed. Pero yan, tinan nyo, ika-ika pa rin. Okay. Si Kobe. Come on, Kobe. Come on, Kobe. Come on. Si Kobe, yan, come on, Kobe. Come on. Come on. Yan, di ba? Si Kobe, kahit pilay yan, may sariling mundo yan, masaya yan, di ba? Hindi nagkakasakit. Mabait. Okay? Goods yan, goods. Good. 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 Ito. Ikaw, mayabang ka daw, ha? Mayabang ka daw? Mayabang ka daw? Mayabang ka daw? Shh. Oy, kakagatin niya si Buhawi, ah. Ayan. Psst. Play bite lang yan. Psst. Goods. Goods. Liksi, no? Goods. Rico. Si Antonio, pina-check din natin kay Doc, no? Ito ay, ang tawag daw dito ay alopecia. Sa tao, yun yung pag nakita mo yung ulo ng tao, merong mga patches, yung parang nakakalbo yung mga certain parts. Alopecia ang tawag doon. Kay Antonio, ganun din. Ang kagandahan nung kay Antonio, hindi siya yung permanent na mangyayari. Ang mangyayari lang dito, magpapalit na yan. Yan, may mga bago ng tumutubo. Yan. Kaya, road to recovery na si Antonio. Ganun din si Star-Lord. Nga lang si Star-Lord, ganun din, alopecia. Ayan. Okay na yan. Ito lang, meron siyang bago. Ayan, Irritation. Normally yan, fungi ang source. Kaya mamaya meron tayong bagong papaligo sa kanya. Itatry natin kung gagaling siya doon. Si Bahaghari ay hindi buntis. Ang tawag sa case niya ay pseudo-pregnancy or false pregnancy. Ang mangyari doon, may gatas, lumalaki ang tiyan, tapos nag-enlarge yung dede at yung pepe niya is lumalaki pero hindi siya manganganak. Yun ang false pregnancy. Paano may iwasan? Hindi may iwasan. Mother Nature yun eh. Buti na lang hindi siya buntis. Hindi naman natin siya gustong mabuntis. At dahil nga si Bahaghari ay hindi buntis, isinama ko na agad siya sa pack walk at tinuloy namin ang pagpapakilala sa kanya sa buong female pack. Huwag ka masyado lalayo Lapit ka pa. At kung dati ay dala ko lang ay iilang babae, ngayon ay dinala ko lahat ng babaeng aso ko, mapa-submissive at mapa-dominante man. Takot niya eh. Bagal ka lang, Rodel. Ayun, natapik tuloy si Arabia. Napakalaki ng pagbabago ng behavior ni Bahaghari. Nung kailan ay nakabahag ang buntot, ngayon ay nakatayo at masigla siyang naglalakad. At dahil dala ko ang buong female pack, ay alerto ako sa mga dominanteng aso ko. At sa tuwing sila ay nagkaka-interes kay Bahaghari, walang katapat yan, kundi isang tapik. Diretso lang. Malaki ang kagat. Lapit lang. Okay lang yan. Ako nakakontrol dito. Habang pinapaliit ko ang distansya ng female pack kay Bahaghari, ito namang si Bahaghari ay bahagyang natatakot. Dahan-dahan ka lang, Rodel. At ito na ang moment of truth.
Kinuha ko na ang leash kay Rodel. Ano? Ating pagmasdan ang reaksyon ng buong pack kay Bahaghari. Wala ng aso ko ang gustong kumagat sa kanya. Ating pagmasdan ang reaksyon ni Bahaghari sa buong female pack. Si Bahaghari ay marunong nang magtiwala at ayaw kong masira ang pagtitiwalang yun. Dahil ang tiwalang binigay niya sa akin, ang siyang magiging daan upang tuluyan ng tumaas ang kanyang self-confidence at upang tuluyan ng tanggapin siya ng buong female pack. Okay lang nasa unahan ka, boy. Natabunan na si Bahaghari. Hindi siya masyadong triggered. Okay, so si Bahaghari na dito. Etong area na to, parang desensitization area na rin to eh. Dito namin ilalagay yung mga aso na bago sa amin. Then habang yung buong pack nandito, naglalaro. Yung mga gustong umamoy sa kanya, aamoy, hindi naman mafe-feel threatened si Bahaghari dahil merong barrier. Yung di namang dominanteng aso na miyembro ng pack, hindi rin siya makakasugod dahil may barrier. So dito si Six, Biel, asa si Lucy. Nandyan, pakalat-kalat si Lucy. Tinanggap ng pack si Bahaghari sa pack walk, ngunit hindi ibig sabihin na tanggap na siya sa open playground. Kikita yung si Pilipinas, umaamoy sa paligid ni Bahaghari. Si Bahaghari naman, hindi siya feel threatened dahil may barrier nga. Nandyan din si Biel. At dahil nga naaamoy ng female pack si Bahaghari at ang ibang dominanteng miyembro ng pack ay pumupunta na sa close playground, ay ang ibang aso ay pumupunta na rin doon. Yan ang purpose niyan, di ba? Hindi nila maaabot si Bahaghari. Hanggang maka-adjust si Bahaghari ngayon. Pagayan-gayan lang yan, pero may mga intention yan. At habang kami ay nagko-cool down galing sa pack walk, ay sinuri ko naman ang sugat ni Biel. Papakita natin, yung sugat niya nung nakaraang kuyog, wala na magaling na. Magaling na yung sugat sa kuyog. Yan, okay na. Yan, healed na yan. Pwede na ulit magkuyog. Part 3. Yung part 3, ikaw daw yun eh. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.